Magandang tanghali po, oras na para sa maiinit na balita. Mainit na balita, nagkaroon po ng minor phreatomagmatic eruption ang Bulkang Taal mag-aalas 7 ngayong umaga. Lumikha yon ng plume o usok na aabot sa halos 3 kilometro ang taas mula sa crater. Ayon sa PHIVOX, nangyayari ang phreatomagmatic eruption kapag nagkakaroon ng interaksyon sa tubig ang magma sa loob ng bulkan. Sa ngayon po ay nananatili sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal. Ibig sabihin po niyan, may low level na pag-aalboroto ang bulkan. Kaya bawal pong pumasok sa itinalagang permanent danger zone. Isa pang mainit na balita, 27 na po ang naiulat na nasawi dahil sa hagupit ng nagdaang bagyong Uwan. Sa pinakahuling datos ng Office of Civil Defense, pinakamaraming namatay sa Cordillera Administrative Region. 9 sa Ifugao, 4 sa Benguet, 3 sa Mountain Province at 3 rin sa Kalinga. Nadagdagan pa rin daw ang bilang ng mga sugatan. 36 na po at pinakamarami pa rin sa Cordillera. May 2 namang nawawala sa Kalinga. Sa datos naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot na sa halos 3 milyon at 600,000 kababayan natin ang naapektuhan ng bagyo. Mahigit 600 infrastruktura ang nasira na may halagang mahigit 120 milyong piso. Umabot naman sa mahigit 41,000 bahay ang nasira. Iniutos na po ni Pangulong Bongbong Marcos ang 24/7 na clearing operation sa mga tulay at kalsadang naapektuhan ng magkasunod na bagyong Tino at Uwan. Balitang hatid ni Bam Alegre. Dito kasi sa amin, hindi namin nakalain na ganito kalakas yung magiging hagupit ng bagyong Uwan. Ito na yung pinakamalakas na bagyo na naranasan namin dito. Ganito ang makikita sa bayan ng Tuaw sa Cagayan matapos ang matinding pagbaha dahil sa bagyong Uwan na nagpaapaw sa Chico River dulot ang dala nitong ulan. Nang humupa ang tubig, nagkalat ang mga putik sa kalsada, pati ang mga tinangay na troso. Nasira din ang maraming bahay dahil sa pagragasa ng baha. Dito yung bahay namin, sir, walang naiwan kahit yung gamit namin. Walang naiwan. Kabilang sa mga nawala ng tirahan ang batang lalaking si Soren. Nasa kabila ng epekto ng bagyo, may sinagip na isang tuta. Nanginginig po, naaawa po ako. Tapos kinuha ko na po. Nalubog din sa baha ang Tuguegarao City dahil sa bagyong Uwan. Lampas bewang ang tubig doon. May ilang residenteng nasa bubong na ng kanilang bahay. Kaya ang rescuers gumamit ng bangka para tulungan ang mga residente na lumikas. Ang Cagayan River umabot na sa critical level nang umangat ang tubig sa halos 12 meters. Hindi naman madaanan ang Tabuk and Rail Road na nagdurugtong sa lalawigan ng Cagayan at Mountain Province dahil sa pagguho ng lupa at pagbagsak ng mga bato. Nagsagawa na ng clearing operations doon ang Department of Public Works and Highways. Ang mga ganitong operasyon ipinag-utos na rin ni Pangulong Bongbong Marcos na isagawa 24/7. Dapat daw makumpuni at malinis na ang mga kalsada sa iba't ibang bahagi ng bansa kasunod ng bagyong Uwan para sa kaligtasan ng bawat residente at motorista. Batay sa datos ng DPWH, halos 40 national road sections sa bansa ang pansamantalang hindi madaanan dahil sa pagbaha, landslide, pati dahil sa mga humambalang na puno at poste. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Humina pa bilang tropical storm ang bagyong Uwan na nasa West Philippine Sea. Taglay po nito ngayon ang lakas ng hangin na aabot sa 85 kilometers per hour. Napakabagal na rin itong kumikilos pabalik po sa Philippine Area of Responsibility. Base sa pinakahuling forecast ng Pag-asa, ngayong umaga o mamayang hapon, posibleng nasa loob na ulit ng PAR ang bagyo. Kasunod po niyan ay magla-landfall ito sa southwestern portion ng Taiwan na nasa loob po ng PAR. Sa ngayon, magpapaulan pa rin ang bagyong Fung Wong o Uwan sa Batanes, Babuyan Islands at Ilocos Norte. Trough o buntot naman ng nasabing bagyo ang magpapaulan sa Cordillera at ilang pang bahagi ng Ilocos Region. Nakataas ang wind signal number 1 sa Batanes, ilang panig ng Babuyan Islands at sa northwestern portion ng Ilocos Norte base sa 5 a.m. bulletin ng Pag-asa.
Sa ibang balita, nananatili pa rin po sa Intensive Care Unit o ICU ng isang ospital si Chief Presidential Legal Counsel at dating Senate President Juan Ponce Enrile. Sa pinakabagong pahayag ng kanyang anak na si Katrina, kaninang umaga, kinumpirma niyang ginagamot dahil sa pneumonia ang kanyang ama. Nagpasalamat din siya sa medical team ng ama at sa mga nagdasal at nagpaabot ng suporta sa kanilang pamilya. Binibigyan ng anyay best possible treatment and attention ng medical team ang kanyang ama. Humihingi rin ang pamilya Enrile ng privacy sa panahong ito. Sa Senate hearing kahapon, sinabi ni Senador Jinggoy Estrada na nakatanggap siya ng impormasyon na nasa ospital si Enrile dahil sa pneumonia. Ipinagdasal ng mga senador si Enrile sa sesyon. Kinumpirma ng Bureau of Immigration na lumabas na nga po ng bansa si dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan. Kabilang si Bonoan sa inisyuhan ng Immigration Lookout Bulletin Order habang gumugulong ang investigasyon sa mga questionableng flood control project. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, hinayaang bumiyahe si Bonoan matapos kumpirmahin sa Department of Justice na walang hold departure order o warrant of arrest laban kay Bonoan. Bumiyahe pa Amerika si Bonoan para samahan ang kanyang misis na sasailalim sa medical procedure. Sabi rin ng DOJ, walang legal na basihan para pigilan si Bonoan na umalis ng Pilipinas. Hanggang December 17 raw doon ang dating kalihim. Isa si Bonoan sa mga inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure na masampahan ng reklamo kaugnay sa mga flood control project. Si Senate President Pro Tempore Ping Lacson ulit ang mamumuno sa Blue Ribbon Committee. Kasunod po yan ng re-election sa kanya sa pagbabalik ng sesyon ng Senado. Balitang hatid ni Joseph Morong. Hearing is resumed. Mahigit isang buwan matapos magbitiw bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, Is hereby called to order. opisyal na magbabalik si Senador Ping Lacson para pamunuan ng komite. Walang kumontra sa botohan sa plenaryo. Sa Biyernes ang susunod nitong pagdinig kaugnay sa flood control projects. Kabilang sa iimbitahan si dating Congressman at dating House Appropriations Committee Chair Saldi Co kahit sa pamamagitan ng video conferencing. Imbitado rin sina dating House Speaker Martin Romualdez, 17 kongresista na pinangalanan ng mga diskaya at Congressman Eric Yap na dating House Appropriations Committee Chairman. Sakaling gumulong na ang mga kaso sa korte, posibleng tapusin na ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Pag napal information sa court, Sandigan Bayan man or courts, RTC, so baka mag-set in yung sub judice rule. So medyo pigil yung magiging hearings. Ayon sa Office of the Ombudsman ngayong linggo o sa susunod na linggo, posibleng isampang kaso laban kay dating Congressman Saldi Co na founder ng SunWest Construction Company, mga kasalukuyang opisyal ng SunWest at mga opisyal ng DPWH Mimaropa. Kabilang sa isasampa ang malversation of public funds. Kaugnay ito ng umano'y substandard na 289 million peso flood control project sa Nawan, Mindoro Oriental. In absentia, kasi nga, they refused to receive the subpoena, kaya considered waived na yan. Under due process yan. Siyempre, bibigyan mo sila ng pagkakataong sumagot. Alam naman natin na umalis na siya, tumakas siya, hindi siya bumabalik. At ayaw tanggapin yung subpoena na binigay sa kanila. Kaya, further solution na yan. Sa mga naunang pahayag ni Co, sinabi niyang wala na siyang koneksyon sa SunWest dahil nag-divest na siya sa kumpanya mula na maging kinatawan ng Ako Bicol Party List. Meron tayong dyan pag-aaral sa beneficial interest. Kahit nag-divest, sa kanya pa rin. Sa kanila pa rin. Alam mo, madali magdahilan na nag-divest, pero kung sa kanila pa rin yan, kung sa anak niya nagpunta, o sa kapatid niya nagpunta, di prohibited interest pa rin yun. Bawal pa rin yun. Pinaniniwala ang nasa ibang bansa pa rin si Co. Kung may sasampa na ang kaso, maaari nang makansela ang kanyang passport ayon sa Ombudsman. Diyan na magsisimula ang pag-cancel ng passport. Kasi pag naisampay yan sa Sandigan Bayan, kinakailangan mo ng court order para makansela ang passport.
Patuloy naman ang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Kaugnay niyan ay hiniling ng ICI sa Kamara ang pagbibigay sa kanila ng immunity mula sa criminal and civil charges. Sinabi yan ni ICI Executive Director Brian Hosaka sa pagdinig ng House Committee on Government Reorganization kaugnay ng House Bill 4453 na layong bigyan ng dagdag na kapangyarihan ng komisyon. This is indeed very important too, considering that in fact we parrot, and we also would recommend Section 5, wherein it says that exemption from criminal and civil liability, that no criminal and civil action shall lie against the Commission or any member thereof for anything done or omitted in the discharge of the task contemplated to this Act. May panukala rin para sa isang Independent Commission Against Infrastructure Corruption o ICAIC. Sa Senado, binubuo na ng Technical Working Group ng Senate Committee on Justice and Human Rights ang panukalang batas para buuin ang Independent People's Commission o IPC. Ayon sa chairman ng komite na si Senador Kiko Pangilinan, hindi na lamang fact-finding kundi mas may pangil ang binubuong IPC. Kagaya ng pagkakaroon ng kapangyarihang magpadala ng sabina, makapag-freeze ng mga asset at makapag-contempt. Sa mga nagsisinungaling o kaya ay hindi sumasagot ng maayos. Target ni Pangilinan na pagdebatehan na ang panukala at maipasa ang bersyon ng Senado bago matapos ang taon na ito. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Natagpuan na ang bangkay ng isa sa dalawang nawawala sa landslide sa Lubuagan, Kalinga. Chris, paano yung paghahanap sa isa pang nawawala? Connie, ngayong araw ipagpapatuloy ang paghahanap sa isa pang natabunan ng lupa sa barangay Western Uma. Nauna nang natagpuan sa guho ang bangkay ng dalawang biktima. Ayon sa lokal na pamahalaan, naibigay na sa mga kaanak ang mga labi ng 3 biktima. Base naman sa investigasyon, 10 tao ang nasa loob ng bahay nang magka-landslide. Nakatakas daw ang 6 at naiwan sa loob ang 4. Lubog pa rin sa baha ang ilang lugar sa Ilagan, Isabela dahil sa nagdaang bagyong Uwan. Nasa 400 pamilya ang isolated sa isang subdivision dahil sa lampas taong tubig. Ang ilan sa mga residente roon sa mga bubong namamalagi. Ang problema, tumaas pa raw ang baha roon kahapon dahil sa pagpapakawala ng tubig ng Magat Dam. Sa bubong na rin nananatili ang ilang residente sa barangay Bagong Bayan. Nasa 40 bahay roon ang lubog pa rin sa baha. Sa kabuuan, mahigit sa 30,000 residente sa Ilagan City ang nasa evacuation centers pa rin. Sa Kalasyaw naman dito sa Pangasinan, may ilang residenteng bumalik na sa kanilang mga lugar mula sa paglikas. Ang nadat na nila, nagkasira-sirang mga bahay. Tinangay ng malakas na hangin ang mga pader at bubong. Sa tala ng Kalasyaw MDRRMO, 14 na bahay sa bayan ang tuluyang nawasak at mahigit 100 ang partially damaged. Tiniyak naman ng Pangasinan Provincial Government na bibigyan ng tulong ang mga apektadong residente. Hulikam sa Santa Maria, Bulacan. Madaling araw at sarado pa ang fast food chain na yan nang pumasok ang isang lalaking magnanakaw pala. Mula po sa isang silid, hinilan niya palabas ng restaurant ang isang vault na may lamang 300,000 pesos na cash. Tinulungan siya ng 3 kasamang naghihintay na nakatakip din ang mga mukha. Isinakay nila ang vault sa sasakyan at tumakas. Natunto ng pulisya ang getaway vehicle at ang hideout ng grupo sa Caloocan. Doon naaresto ang 2 sa mga suspect. Natagpuan naman sa NLEX ang ninakaw na vault na itinapon matapos limasin. Aminado ang mga nahuling suspect na sa kanilang nagawang krimen dahil sa pangangailangan. Tinutugis pa ang 2 nilang kasamahan. Matapos naman magtagon ng 2 taon, naaresto po ang isang lalaking nanghablot ng cellphone sa Marikina noong 2023. Ang akusado aminado sa nagawa para may pang-birthday raw sa anak niya. Balitang hatid ni EJ Gomez. Ito ay aming inaaresto sa bisa ng warrant of arrest sa kasong robbery with violence or intimidation of person. Pinosasan at inaresto ng mga operatiba sa bakanting lote sa Barangay San Isidro Rodriguez Rizal ang lalaking yan na akusado sa insidente ng pagnanakaw sa Marikina City.
Ayon sa pulisya, October 2023 nangyari ang krimen. Ang 30 anyos na akusado nang hablot daw ng cellphone ng 33 anyos na biktimang nakasakay sa jeep sa Barangay Concepcion 1, Marikina City. Habang lulan po siya ng pampasaherong jeep, ay mayroon pong isang lalaki rin po na nagpanggap na pasahero. At doon nga po ay bigla niya pong hinablot yung cellphone po nitong babae na biktima. Trinet niya rin po yung babae. Nakapagsumbong daw agad ang biktima sa mga nagpapatrolyang pulis sa lugar. Nahuli ang sospek at na-recover ang ninakaw na cellphone na nagkakahalaga ng halos 8,000 piso. Na-aresto po siya but he posted bail po. So nakalabas din po siya. Kaya lang po hindi na po siya nag-attend ng mga hearing niya kung kaya't nag-issue po yung ating korte ng warrant of arrest. 2 taon daw nagtago ang akusado sa Marikina at Rodriguez Rizal. Aminado si alias Joey sa pagnanakaw na unang beses daw niyang ginawa. Napilitan daw siyang magnakaw ng cellphone para ibenta sana para may panghanda sa birthday ng kanyang anak. Biglaan lang po yun eh. Umistop na sa amin yung jeep. Tapos po? Ayun na po yun. Ano po yung ginawa ninyo, sir? Nablot po yung cellphone. Tapos? Anak mo na po. Pero na akong 2 anak. Sa walang pera, nagawa ko po yun. Nagsisiyan ko na ngayon, sana mapatawad niya po niya ako. Sa custodial facility ng Marikina Police nakadetain ng akusado. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Imbes sa mga bakasyonista, basura at debris ng pinsala ng Bagyong Uwan ang pumuno sa isang beach dito sa Dagupan, Pangasinan. May ulat on the spot si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Sandy? Chris, sa ating paglilibot dito sa Barangay Bonoan, Gasat dito sa Dagupan City ay napansin natin na marami pa ring mga lugar na lubog sa baha, bunsod nitong tumamang storm surge noong manalasa yung Bagyong Uwan. 3 araw matapos ang pananalasa ng Bagyong Uwan, ito pa rin ang kasalukuyang lagay ng mga cottage sa Tondaligan Beach. Sira-sira ang mga cottage, nagkalat ang mga basura sa dalampasigan, maging ang mga sanga ng mga puno. Bago pa man tumama ang bagyo, itinali raw ng mga cottage owner ang kanilang mga kubo sa puno. Ito ay para hindi raw liparin ng malakas na hangin ang kanilang kubo at hindi rin basta-bastang matangay ng daluyong. Nakatulong man ito noong tumama ang bagyo pero napinsala pa rin ang mga cottage na kabuhayan ng mga residente rito dahil sa malakas na hangin at ulang dala ng nagdaang Bagyong Uwan. Ang ilang negosyante ilang araw ng abala sa pag-aayos ng kanilang nasirang mga kubo. Pati ang beach tower kung saan nagbabantay ang mga lifeguards sa Tondaligan Beach, pinatumba ng bagyo. Hindi pa rin humuhupa ang baha sa ilang bahagi ng Tondaligan Beach Park. Chris, kung inyong makikita sa aking likuran ay malalakas at matataas pa rin ang hampas ng alon dito sa Tondaligan Beach. Kaya naman ipinagbabawal pa rin ang pamamasyal dito ng mga turista at ng mga residente dito sa Dalampasigan. At kahapon nga, formal nang idineklara ang state of calamity sa buong lalawigan ng Pangasinan dahil sa matinding epekto ng Bagyong Uwan. Ngayon, tinitiyak ng lokal na pamahalaan ang agarang pamamahagi ng relief goods sa mga residenteng naapektuhan nitong Bagyong Uwan. Yan muna ang mga latest na balita mula rito sa Dagupan City, Pangasinan. Ako po si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ang total performer ng Bicol, Mr. Sensitive Songwriter ng Norte, at ang sultry vocalist ng Laguna. Mula sa 12 contestants na nagpasiklaban sa kantahan habang nakatago sa likod ng veil. Sila ang itinanghal na winners ng Veiled Musician Philippines na napanood sa special episode ng All Out Sundays. Nang i-unveil, yan sina Thea Astley, Garrett Bolden, at Arabel de la Cruz. Right after the contest, nakapanayam ng GMA Integrated News ang 3 kapuso singers na overwhelmed sa kanilang pagkapanalo at sa kakaibang singing competition experience. Parang first time ko yung ganong competition na yun. Talaga wala kang makikita, hindi mo makikita yung judges, hindi mo ma-express yung song physically. So parang
sobrang one-of-a-kind experience siya. Nagsilbing judges sina Julian San Jose, Mark Bautista at Rita Daniela. At guest judge si Tiffany Young na mula sa K-pop group na Girls' Generation. Sina Thea, Garrett at Arabel ang kakatawan sa Pilipinas sa World Cup Final sa South Korea at ipalalabas sa SBS. Doon makakalaban nila ang representatives mula sa iba't ibang bansa sa Asia. Partner din ng GMA Network sa World Musician Philippines ang Korean entertainment company na Canverse. Ilan sa prizes ng mananalo sa finals, ang pagkakataong makapag-record ng K-drama original soundtrack at mag-appear sa South Korean music program na Inkigayo. Silang tatlo mga produkto rin ng Kapuso original reality singing competition na The Clash. Sobrang fresh lang nung grand finals na nangyari sa amin sa The Clash. So sabi ko, iba talaga si Lord. Grabe siya mag-surprise. Ang daming opportunity na mangyayari. And syempre, hindi namin sasayangin to. Kasi Pilipinas na yung re-represent namin. Lahat kami nag-ensayo ng mabuti. At syempre ngayon na madadala na namin yung mga boses namin on an even bigger stage, on the global stage, mas lalong paghuhusayan pa namin yung pagpe-prepare. To be worthy of the opportunity that has been given to us. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inireklamo sa ombudsman ng isang abogado ang ilang local officials sa Visayas dahil sa pagbiyahe nila pa Europe kahit paparating na ang bagyo. Ipinaimbestigahan na rin po ng Department of the Interior and Local Government ang mga opisyal na wala sa bansa sa kasagsagan ng bagyo. Balitang hatid ni Mariz Umali. Nagsampa sa Visayas Ombudsman ang abogadong si Attorney Julito Añora Jr. ng reklamo laban kina Cebu 5th District Representative Juke Frasco, Liloan Mayor Al Ju Frasco, Catmon Mayor Avis Ginoomon Leon, San Francisco Mayor Alfredo Arquiliano Jr., Todela Mayor Greman Solante, Poro Mayor Edgar Rama, Pilar Mayor Manuel Santiago, at Compostela Mayor Felix Jorquinho dahil sa pagbiyahe nila papuntang Europe kahit napaparating noon ang bagyong Tino. Ang isinampalaban sa kanila, paglabag sa RA 1319 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act, RA 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, RA 7160 o Local Government Code, at RA 10121 o Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. I'm not in any manner connected to any politicians. I filed this on my own judgments because I've seen the incompetence of these public officials, and it is like, I mourn with all of the victims of these typhoons. If these local chief executives are just present during the typhoon, I would not have filed this case. There is dereliction of duty here. Sa pahayag naman ni Congressman Frasco, ang reklamo raw ay batay sa erroneous assumptions o mali-maling paniniwala. Authorized official mission daw ang kanyang pagbiyahe sa London bilang bahagi ng delegasyon ng World Travel Market at aprobado ng House Speaker sa pamamagitan ng Secretary General. Nang malaman daw niya ang matinding pagbaha sa Cebu, ay agad din daw siyang gumawa ng hakbang para makabalik agad sa Pilipinas. Ayon kay Frasco, aprobado ng Cebu Governor ang travel authority ng iba pang opisyal. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng iba pang inirereklamo. Ang Department of the Interior and Local Government o DILG, pinaiimbestigahan ng mga lokal na opisyal na lumabas ng bansa noong kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Tino at Uwan. Ayon naman kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi nagustuhan ng Pangulo na wala ang mga opisyal sa panahon ng kalamidad. Unang-una sa Pangulo, hindi po niya gusto to. Hindi niya po gusto na ang mga liderato ay chill lang. So dapat ang trabaho ay para sa taong bayan. Kasi ang taong bayan umaasa po sa gobyerno, lalo na sa mga gintong klaseng sitwasyon. At hindi pwedeng sabihin lang na chill lang palagi, dahil dapat trabaho, hindi bakasyon. Kinumpirma naman ni Cebu Governor Pamela Baricuatro na inaprubahan niya ang pagbiyahe ng ilang alkalde ng Cebu. Pero aniya, prerogative ng mga opisyal kung itutuloy nila ang biyahe o hindi. Mariz Umali, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tila nabura sa mapa ang barangay Baldok sa Pandan, Catanduanes matapos salantahin ng nagdaang bagyong Uwan.
Tanging debris at mga guho ang iniwan ng mapaminsalang storm surge sa komunidad. Hiling ng mga residente roon na mabigyan sila ng mga materyales para maayos ang kanilang mga nasirang bahay, pati na rin magkaroon ng pagkain at damit. Nasaan na nga ba si Senador Bato de la Rosa? Absent po siya sa sesyon ng Senado kahapon kasunod ng sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may unofficial copy siya ng ICC arrest warrant laban sa senador. Ang liderato ng Senado kumukonsulta na raw sa mga eksperto sa batas. Balitang hatid ni Mav Gonzales. Nitong weekend, umugong ang usapang may warrant of arrest na ang International Criminal Court o ICC laban kay Senador Bato de la Rosa. Si Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang nagsabi niyan sa isang panayam. Kung tatanungin niyo ako kung mayroong warrant, meron. Nasa telepono ko. I have a copy. Pero hindi pa yan, hindi siya official copy. Sa sesyon ng Senado, absent si De La Rosa. Ayon sa kanyang staff, walang pasabi ang senador kung bakit hindi pumasok. Hindi pa rin daw siya nakakausap ni Senate President Tito Soto na kumonsulta na sa mga legal expert ng Senado. Hindi ko pa natatanggap kung ano yung mga opinion nila. Ang mga nabanggit ko lang was yung opinion ko last time. During the time, Senator De Lima, Senator Trillanes, yun lang yung mga nabanggit ko na mga positioning namin. Pero iginiit ni Soto na hindi pwedeng arestuhin sa loob ng Senate building ang sino mang senador. Lalo na pag nagsisesyon, yun ang pinakabawal sa lahat, di ba? Habang nagsisesyon, may darating, arestuhin yung senador, hindi ko ipapayag. Pero sir, yun hindi Kung pipiliin daw ni De La Rosa magpakanlong sa Senado, ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, alinsunod sa konstitusyon ay limitado lang ito. Limited kasi yung Constitution is very clear on the matter. May immunity from arrest when Congress is in session. Tinawagan daw ni Lacson si De La Rosa na kapwa niya naging PNP chief. He was not picking up and the following morning I noticed na meron siyang missed call sa akin. So I hope we can talk just to give him some advice, no. Hindi para magtago, kundi para how to go about facing criminal charges. Sabi naman ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, sana hindi na umabot pa sa pagtatago. Let him file what he has to file, the bail, kung habeas corpus, kung anuman. Then let him have his day in court. Kasi pag dito magkakatensyon pa tayo eh. 'Di ba? Yung hindi lang natin pinag-uusapan dito yung institusyon ng Senate. Mas importante pa sa Senate is our democracy. Dagdag ni Cayetano, dapat korte ang magdesisyon kung pwede bang ipaaresto sa bisa ng ICC warrant si De La Rosa. Hindi naman pwede kung sinong admin, siya na lang. Kasi hindi na tayo rule of law nun. There has to be a final arbiter. And if you look at the Philippine Constitution, iisa lang yan, yung korte. Paglilinaw ng Department of Justice, wala pa silang natatanggap na kopya ng sinasabing arrest warrant. We have not seen nor received any copy of this ICC warrant of arrest. Sakaling meron daw warrant ay susunod-an nila ang Justice Department. We will have to comply. One of the possible situations would be just determining the length of time when it would actually be implemented. Ayon sa DOJ, sa ilalim ng batas, dalawa ang opsyon nila para ipatupad ito. Ang surrender o pagsuko sa individual na inisyuhan ng warrant ng ICC at ang extradition. Ang extradition hindi raw agad-agad maipatutupad at dumadaan sa korte. Kabilang sa mga argumento kontra rito ay hindi naman bansa ang ICC para humiling ng extradition. Ayon sa DOJ, mas madali at mas maigsi raw kung surrender ang gagawin. Pero ang hakbang na ito, kino-question sa Supreme Court. Kasunod yan ng pag-escort ng mga tauhan ng gobyerno at pagsakay sa eroplano kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para dalhin sa The Hague. Isa si De La Rosa sa mga humiling sa Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang pakikipagtulungan ng gobyerno sa ICC, lalo't hindi na aniya miyembro ng ICC ang Pilipinas. Hihintayin daw ng DOJ ang desisyon ng korte. We want to be more circumspect in any action that we will be taking. Even if we may not be part of the ICC anymore, there is still that principle of reciprocity that governs between relations among nations and in fact, reciprocity and comity. Mav Gonzales, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Nagkaroon po ng malaking landslide sa Garcia Hernandez, Bohol. Cecil, gaano ba kalawak yung naging pagguho?
Connie, umabot sa 5 ektarya ang lawak ng gumuhong lupa. Ayon sa Bohol PDRRMO, sakop ang lupang yan ng 7 barangay. Hindi bababa sa 12 bahay ang napinsala. May ilang tuluyan ng gumuho at natabunan ng mga debris. Noong nakaraang linggo pa raw, nagsimulang lumambot ang lupa roon sa pagdaan ng mga bagyong Tino at bagyong Uwan. Nangangamba ang residente dahil patuloy raw na gumagalaw ang lupa. Inirekomenda ng Bohol PDRRMO na gawing danger zone ang lugar. 5 bahay naman ang natabunan sa rockfall o pagbagsak ng mga bato sa Naga City dito sa Cebu. 4 na residente ang isinugod sa ospital dahil sa mga tinamong sugat. 17 pamilya o mahigit 50 tao ang direktang apektado ng pagguho. Lumikas na sila sa evacuation centers. Gayon din ang mahigit 600 residente na nakatira sa paligid ng pagguho. Ayon sa Naga City LGU, posibleng nagka-rockfall dahil sa mga pag-ulan na dulot din ng 2 nagdaang bagyo. Nagpapatulong na sila sa Mines and Geosciences Bureau ng DENR para suriin ang lugar. Arestado ang magkasintahang sangkot umano sa pagbibenta ng ilegal na droga sa Dipolog, Zamboanga del Norte. Sa bypass operation, nasabat sa mga sospek ang 1 kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 6.8 million pesos. Ayon sa mga pulis, hindi lang sa Dipolog nagbibenta ang mga sospek, kundi sa buong Zamboanga Peninsula. Kasamang na-recover sa kanila ang inarkilang sasakyan na ginagamit umano sa pagkuha ng ilegal na droga. Hindi nagbigay ng pahayag ang mga sospek na mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Tila parte na ng dagat ang kalsadang yan habang lubog sa baha ang maraming bahay. Diyan po yan sa Macabebe, Pampanga dahil sa epekto pa rin po ng bagyong Uwan. Maraming kabuhayan ang apektado kabilang ang mga pampasaherong sasakyan. Nagsisilbi na ring tagahatid ng mga residente ang ilang rescue truck para makarating sa pupuntahan. Sa Dipakulaw, Aurora naman, maraming kalsada rin po ang nawasak dahil sa matinding alon. Apektado rin po ang maraming kabuhayan, kabilang ang ilang kainan at transient house. Mga kapuso, nagmahal ang presyo ng ilang gulay matapos nga po ang sunod-sunod na bagyo. Alamin kung magkano na ba sa balitang hatid ni EJ Gomez. Ilang linggo na raw nahihirapan sa pagkuha ng mga supply ng gulay na kanilang ititinda si Realin. Nabawasan daw kasi ang supply mula sa mga probinsya kasunod ng mga nangyaring lindol at bagyo. Kaya ang mga presyo dumoble o higit pa kada kilo. Yung pinaka-main reason talaga po is yung bagyo natin na nauna po yung lindol, tapos dumaan yung bagyong Tino, sumunod po yung bagyong Uwan. Kaya doon po talaga pumalo na sunod-sunod ang pagtaas ng gulay. Dito sa Tandang Sora Market sa Quezon City, ang kada kilo ng bell pepper nasa 450 pesos ngayon na dating 250 pesos. Ang siling green, mahigit doble ang itinaas sa presyong 400 pesos mula sa 180 pesos lang. Ang siling labuyo, 500 pesos na ang kada kilo. Ang luya at Baguio beans aabot naman sa 250 pesos na dating 180 pesos hanggang 200 pesos lang. Tumaas naman ng 100 pesos ang kada kilong lettuce na nasa 300 pesos ngayon. Ibinebenta ang repolyo na aabot sa 160 pesos. Ang kamatis, 160 pesos din ang kada kilo. At ang sibuyas, mas mahal ngayon ng 70 pesos na mabibili sa 250 pesos. Tumaas din ang kada tali ng mga dahong gulay, gaya ng dahon ng sili at ampalaya, pati na ang talbos ng kamote. Ang dating presyo na tig 10 pesos lang, nasa 15 pesos na hanggang 25 pesos. Samantala, wala naman nagbago sa presyo ng patatas, bawang, broccoli, sayote at kalabasa. Bumaba naman ang presyo ng carrots na nasa 200 pesos ngayon. Gayon din ang talong na 160 pesos hanggang 180 pesos. Siliani, todo tipid daw sa pamimili. Pechay, yun lang. Tapos isda na tilapia kasi mahal ngayon eh. Sakto lang din yung budget. Mahal ang gulay ngayon. Tapos nagmahal din yung mga karne, mga isda. Ganun. Lalo kasi bumagyo. Wala muna yung sa cravings. Sa tabi muna. Kasi on the budget na tayo. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Silipin na po
natin ang presyo ng gulay sa mga pamilihan dito sa Metro Manila. Base po sa latest monitoring ng Department of Agriculture, nasa 180 hanggang 400 pesos ang kada kilo ng bell pepper. 200 hanggang 500 pesos per kilo ang siling labuyo. 120 hanggang 260 pesos ang kada kilo naman ng luya. 115 hanggang 200 pesos ang Baguio beans. 100 hanggang 250 pesos ang lettuce. 50 hanggang 110 pesos ang repolyo. 70 hanggang 150 pesos ang kamatis. At 65 hanggang 200 pesos ang sibuyas. Mabibili naman ng 100 hanggang 170 pesos per kilo ang patatas. Ang imported na bawang nasa 110 hanggang 190 pesos. Ang broccoli nasa 100 hanggang 330 pesos ang kada kilo. 25 hanggang 80 pesos naman ang sayote. 40 hanggang 100 pesos ang kalabasa. 120 hanggang 190 pesos ang carrots. At nasa 80 hanggang 110 pesos ang per kilo ng talong. Mahigit 100 waterways o daluyan ng tubig na nasa critical area sa iba't ibang lugar sa bansa ang tinututukan ng Oplan kontrabaha ng gobyerno. At para sa detalye, may ulat on the spot si Maki Polino. Maki? Inilunsad ngayong umaga ni Pangulong Bongbong Marcos ang Oplan kontrabaha kung saan sa loob ng 9 na buwan ay aaraw-arawin ang dredging at cleanup operations sa iba't ibang waterways sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa Oplan kontrabaha ay araw-araw at sabay-sabay nga yung dredging at cleanup operations. Maliban dito sa Metro Manila ay gagawin din ito sa iba pang probinsya tulad ng Cebu, Davao, Pampanga at Bulacan. Isa itong San Dionisio Creek kung nasan tayo ngayon sa Parañaque City na ininspeksyon ng Pangulo. Ang San Dionisio Creek, iniuugnay ang mga ilog ng Parañaque at Las Piñas. Kaya naman kung barado na ay tataas talaga yung baha dahil hindi makadaloy ang tubig diretso sa Manila Bay. Sisimulan ito sa nasa 120 waterways o daluyan ng tubig na identified na critical area at sa kabuuan, nasa 500 na equipment ang gagamitin. Mahalaga raw ito dahil kung hindi nakakadaloy ng maayos ang tubig, of course, nagiging sanhi ito ng pagbaha. Sa Metro Manila pa lang may 220 waterways na at ang bilang ng mga waterway maaari pang madagdagan dahil pinag-aaralan pa ng Project NOAA ang ibang mga daluyan ng tubig na natakpan na dahil halimbawa ginawang kalsada o tinayuan ng mga subdivision. Maliban sa dredging at paglilinis, balak ng DPWH na gibain ang ilan sa mga flood control project na sa halip na makatulong ay nakakadagdag pa sa problema. Ilan dito yung pumping station na itinayo sa ibabaw mismo ng creek sa may Quezon City. At sa Quezon City rin, may creek din na sinemento naman yung ilalim kaya't bumabaw yung creek. Titiyakin din daw na gumagana ang lahat ng mga itinayong pumping station. Sabi ng Pangulo, inaasahang mababawasan ng 60% ang pagbaha sa mga flood-prone area kung gagawin ito. Para sa Oplan kontrabaha, nilabas na ng equipment na yung mga equipment ng DPWH na sabi ng Pangulo ay nasa bodega lang. Hindi ginagamit para sa the big one o yung pagyanig ng West Valley Fault. Tutulong sa Oplan kontrabaha ang mga business tycoon na sina Ramon Ang at Manny Pangilinan. Kaya parehong nasa launching ng programa ngayong umaga. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, nasa 2.5 billion pesos ang ilalaang budget dito ng DPWH pa lamang. Connie? Maraming salamat, Maki Pulido. Arestado na ang 4 sa 6 na tinaguriang Spaghetti Boys na nagnanakaw raw sa Ortigas Pumping Station sa Cainta, Rizal. Ayon sa mga otoridad at base sa CCTV, nangyari ang pagnanakaw nitong Sabado. Linggo na at kasagsagan ang bagyong uwan nang madiskubre na tinangay na ang mga copper wire at ballast ng pumping station. Aminado naman ang 4 na naaresto sa ginawang krimen at humingi sila ng tawan. Na-inquest na rin po ang mga suspect na mahaharap sa reklamong robbery. Tinutugis pa ang 2 nilang kasama. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Cainta, posibleng abutin ng 2 linggo bago mapalitan ang mga copper wire at maisaayos ang flood control station. Ito ang GMA Regional TV News.
Patay ang isang matandang babae matapos tamaan ng rim ng gulong na tumalsik mula sa isang delivery truck sa Dinggel, Iloilo. Ayon sa investigasyon, nakaupo lang sa waiting shed sa Barangay Tabugon ang 80 taong gulang na babae nang mangyari ang insidente. Sumabog umano ang gulong sa likurang bahagi ng truck at tumalsik ang rim nito papunta sa biktima. Idiniklara siyang dead on arrival sa ospital dahil sa tinamong sugat sa dibdib at kanang braso. Nagkaareglo na ang kaanak ng biktima at may-ari ng delivery truck na nangakong sasagutin ang gasto sa pagpapalibing sa biktima. Lubog pa rin sa baha ang 22 barangay sa Kalumpit, Bulacan matapos salantain ng bagyong Uwan. Sa ulat ng Kalumpit MDRRMO, isa sa mga pinakaapektado ang barangay Sapang Bayan dahil katabi ito ng umapaw na Angat River. Abot dibdib ang tubig sa ilang lugar doon. Mahigit 700 residente ang nasa iba't ibang evacuation centers sa bayan. Nagkakasakit na ang ilang evacuee. May tinatrangkaso o kaya'y namamaga ang bahagi ng katawan dahil daw sa pagkababad sa baha. Namigay na raw ng gamot ang LGU. Panalo ng 9 na medalya ang Pilipinas sa 2025 JJIF World Championship sa Bangkok, Thailand. 4 po dyan ang ginto na mula kina Sam De La Costa, gumila na lumaban sa adult female no G48 kg division. Kimberly Custodio sa adult female 45 kg division at Annie Ramirez na may 2 gold medal sa 57 kg division ng adult female at adult female no G. 3 naman ang silver medal ng Pilipinas at 2 ang bronze. Good job sa inyo! Samantala sa iba pa hong balita, patay sa pamamaril ang isang negosyante sa Bacolod City. Tinitig ng suspect ang lalaking nakasagutan umano ng biktima bago ang krimen. Balitang hatid ni Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Matapos makarinig ng sunod-sunod na putok ng baril, tumambad sa mga taga-barangay 23 ng Bacolod City ang bangkay ng isang lalaki. Wala kami kakita sa kung sino ang nagtiro. Pero kilala naman niya sinong Nick. Maayon man nga tao. Agad namang dinala sa ospital ang 54 anyos sa biktimang si Mick Jagger Taasan. Pero idineklara siyang dead on arrival. Meron siyang negosyong kainan at car rental sa lugar. Why siya record? Buot man na iyang tao si Mick. Sa pagkakilala namon diya siya, why man na siya mga record diri sa barangay. Around 8, may nakakita siya nga may kaistorya sa upod man ang iya nga tinawo. Nagano na sila nga mapuli. Nagahana sa masakay sa iya nga salakyan, may nagtiro siya. Na-recover ng SOCO sa crime scene ang 5 basyon ng bala na hindi pa tukoy na kalibre ng baril. Inimbestigahan pa ng pulisya ang motibo sa pamamaril. Tinitingnang person of interest sa krimen ang lalaki nakasagutan ng biktima at sumakay umano sa pribadong sasakyang ng tumakas. May ara na kita nga suspect kag ang anggulo kasusyod or may business sa siya transaction. Ang suspect wala pa makilala sa pangala pero may ara na nga picture nga napakita. Tinututukan pa ng otoridad ang pahayag ng ilang saksi sa krimen. May heated argument. Then amo to ang natabo nga gintiro sang suspect ang victim. Nakasakay siya sa salakyan. Considering nga gabi, kag brown out sa to nga ang area that time. So we are not sure kung amo gito ang getaway vehicle niya. Adrian Prietos ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasunog ang 6 na silid-aralan sa isang eskwelahan sa General Santos City. Naging pahirapan ang pag-apula sa sunog sa Conel Central Elementary School dahil sa nakasaradong gate ng eskwelahan. Ang mga residente sa pilitang pinasok ang eskwelahan at tumalon sa pader. Dumating din po ang mga bumbero at naapula ang sunog. Wala namang naiulat na sugatan sa insidente. Sa tala po ng mga otoridad, aabot sa 2 milyong piso ang halaga ng pinsala sa 6 na nasunog na classroom. Ayon sa investigasyon, problema sa kuryente ang sanhi ng apoy. Dahil po sa sunog, nagpatupad muna ng alternative delivery modality ang eskwelahan para ipagpatuloy ang mga klase.
Inaaral na ang pagsasagawa ng congressional inquiry ukol sa mga nasirang kalsada sa Dipakulaw, Aurora, kasunod po ng Bagyong Uwan. At may ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, depende raw sa pagsisiyasat ng DPWH kung kakailanganin pa nga ang congressional inquiry ukol nga sa nagkadurog-durog na mga bahagi ng kalsada sa National Road. Dito yan sa kinaroroonan natin ang bayan ng Dipakulaw, Aurora. Ito nga ang sinabi ni Representative Romel Angara nang makausap siya ng GMA Integrated News. At aniya, magkakaiba naman talaga ang disenyo sa bawat proyekto. Iba raw ang terrain dito sa Dipakulaw na may malalaking bato sa tabi ng dagat, kaya kapag tinangay ng malalaking alon ay nakababasag ito ng kalsada. Pero ibang usapan naman daw kung lalabas na may mali sa pagkakagawa ng highway at hihintayin daw nila ang assessment na gagawin mismo ni DPWH Secretary Vince Dizon. Ang civil engineer, hindi naman daw niya sinasabi na substandard ang proyekto, bagamat sa obserbasyon nga niya ay walang bakal ang proyekto sa gilid mismo ng Pacific Ocean. Sa tanong kung paimbisigahan ba niya ito, mas nakatutok daw siya sa pagbibigay muna ng tulong sa mga nasalantang kababayan. Tiniyak naman, Connie, ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na may nakahandang second wave ng tulong para sa mga apektadong residente. May 10,000 pesos na ayuda para sa mga residente na totally destroyed ang bahay at 5,000 pesos naman para sa partially destroyed na tahanan. Ayon sa Provincial DSWD, sa initial na bilang 684 ang totally destroyed na bahay at 3,212 naman ang partially destroyed na mga bahay. Walang nasawi sa probinsya pero nasa 30 ang sugatan sa pagdaan nga ng Bagyong Uwan. Kanina, Connie, ay nagpulong-pulong ang mga stakeholders sa Kapitolyo kasama na nga ang mga kawani ng LGU at ng World Food Program. Nagtungo rin sila sa Gupa Covered Court dito nga sa Dipakulaw para maghatid ng ayuda. So, Connie, hihintayin natin ang gagawing investigasyon dito nga sa mga nasirang kalsada dito sa pagdating ni Secretary Vince Dizon dito sa mga susunod na araw. Yan muna ang latest mula rito sa Aurora. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz. Pinasaya ng ilang kapuso at sparkle artists ang 25 pediatric patients sa Art Gap Gives Back event ng GMA Network. Nagkaroon ng art therapy at gift giving para sa kids ng Little Ark Foundation. Ito na ang ating special guest, Ate Shuvi! Present sa event si former PBB Celebrity Collab Edition housemate Shuvi Etrata. Chika ni Shuvi, hindi talaga niya pinalampas ang pagkakataon na makabonding at mapangiti ang kids kahit galing siyang shooting. G siyang nakiselfie at nakihataw sa TikTok dance challenges together with Encantadia Chronicles Sangre star Cassie Lavarias, Hating Kapatid star Erica Laude at Rafael Landicho. May special song numbers din si Kapuso singer John Rex at Mitzi Josh. Todo support din sa Art Gap Gives Back si GMA Network Vice President and Head of GMA Corporate Affairs and Communication Angel Javier Cruz at Founder and President ng Little Ark Foundation Butch Bustamante. Shinare rin ni Shubs ang kanyang plans for Christmas. Uuwi ako. Doon yung family ko sa Mindanao. So it's a nice way of giving back to my family. So excited ako na ma-share sa kanila yung blessings na natanggap ko dito sa Manila. Gayunman nalungkot si Shuvi para sa kanyang mga kababayan sa Cebu na nasa lanta ng sunod-sunod na kalamidad. Sa Bantayan Island ako lumaki pero nagstay ako in Liluan. Na-shock ako na hindi naman talaga yung binabaha. So nung nakita ko yung mga videos sa social media na sobrang sinalanta and they're asking for help, doon ako medyo na heartbroken. I'm in the situation or the position right now na kaya kong tumulong. Kaya ko, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kasi meron akong chance ngayon na tulungan yung mga kapwa ko Cebuano. Dumalo naman si Shuvi sa first fan meet niya nitong weekend. Present dyan ang kanyang proud parents na sina Michael at Jorena Etrata. Teary-eyed din si Shuvi habang nagpapasalamat sa suporta ng kanyang fans.
Naki-showdown din ang nation's darling sa sarili niyang mascot na si Shoo-Doo. Athena Imperial nagbabalita para sa GMA Integrated News. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.